mo ng asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nakahulugan nito sa ating bigay. Ako'y sumusumpa na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang muling sugo, kanyang propeta. Sa pagsumpa nito ay kailangan ay hindi lang sa salita. Ang pinakamahalaga ay sa gawa. At ang gawa nito ay ang pagsunod mo sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkat sinabi niya sa banal na Quran, sa Surah Taha, chapter 20, verse 40. Kala ta'ala, Inani ana Allahu, la ilaha illa ana, wa'budni, wa'afili, al-salata, al-zikri. Katotohanan ako si Allah, wala nang ibang Diyos maliban sa akin, kaya't magkagawa ng palagiang pagdarasal, pag-alaala sa akin. Nakita niyo mga kapatid na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan tayong maniwalang siya ang Diyos, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya, at magsagawa ng palagiang pagdarasal. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa chapter 112, verse 1 to 4, Qul huwallahu ahad, sabihin mo o Muhammad, ako si Allah, wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Allahu Samad, siya ay walang pangangailangan at hindi siya mamamatay. Lam yalid wa lam yulad, hindi siya nagkaanak at hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, siya ay walang kawangit o kampa. Napakalino mga kapatid, ang katangian nito ay kaya Allah subhanahu wa ta'ala lang natin makikita, wala nang iba pa, hindi natin makikita sa ibang reliyon. Kaya nalalaman lang na paniwalaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang Diyos. At meron din namang dahilan kung bakit niya tayo nilikha sa mundo pagkat sinabi niya sa Surah Al-Dayat, chapter 51, verse 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban upang ako'y sambahin lamang. Kaya mga kapatid, nararapat lang na lahat ng ating gawain ay pag-ibada, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit tayo nagtatrabaho, ang ating layunin ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa kanyang mga kautusan, pagkat ang lahat ng gawain ng tao ay nakasalalay sa kanyang layunin, sa kanyang intention. Inshallah, isagawa natin ang pagsasala pagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng nananampalataya at hindi nananampalataya, pagitan ng Muslim at hindi Muslim ay sala. Kung sino mang lumiban sa sala ay hindi naging mananampalataya. Napakalinaw mga kapatid na kailangan isagawa natin ang pagsasala. Bilang isang Muslim ay napakaraming pagsubok. Una-una ang katamaran o maraming mga pagsubok na sumisilaw sa ating mga mata. Pero kailangan natin magtiis. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Baqarah chapter 2, verse 153. Inna Allah na'as-sabirin. Katiyakan kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang taong matiisin sa pamamagitan ng kanyang hawa at gabay. Kaya inshallah, tibayan po natin ang ating sarili sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay at sana huwag tayong mamatay na hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, sa lahat ng ating gawain ay magkaroon tayo ng iklas, taus-puso, na gagawin natin ang pagsamba alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi alang-alang sa kapakanan ng ibang tao tulad ng ating mga amo o pakitang tao lang. Iwasan natin yan. Ang kapilisaran ng iklas ay riya. Ang riya ay pagpapakitang tao. At napakatindi na matod sa riya. Pagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao nagsasagawa ng riya ay para lamang nagbubuhat ng bato. Nagbubuhat ng bato na hindi sa kanya makakatulog. Walang kapakipakinabang. Nagbubuhat ka lang ng bato. Kung ikaw ay ang ibada ay riya. Ibig sabihin, kung ang gagawin mo, lahat ng bagay ay pakitang tao lang, pero lang, kung ang gawin, nagpapagod ka lang. Nagpapagod ka lang. Alhamdulillah, bilang isang Muslim, unang-una, kailangan natin sundin o gawin ang ating sinumpaan kay Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala tayo na siya Diyos. At dapat natin, pag naniniwala ka, susunod ka. Hindi maniniwala ka lang sa salita, maniniwala ka sa gawa. Iwasan natin ang mga gawain
na makakasira sa ating pagiging Muslim. Iwasan natin ang namima, yung paninirapuri, paniniribak. Sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu gusto niyo ba sabihin ko sa inyo ang namima? Kung ano ang namima? Ang namima ay ang paniniribak. At sinabi ng mga sahaba, paano naman kung totoo naman ang aking sinasabi? At sinabi ng Propeta Muhammad Sallallahu at totohanan siya inilibak mo. Kung may gusto man po tayong sabihin sa ating kapwa, ay huwag natin pagkakalat sa publiko. Kausapin natin siya ng sarilinan. Pagkat hindi naman makakatulong kung ating itong pagkakalat, pagkat hindi naman nauunawaan lahat ng nakikinig. Pwede natin siya kausapin, o kausapin yung tao na makakatulong sa sitwasyon na yun. Yun ang iwasan natin na ang puso natin ay maanuan ng hindi magandang gawain. At alhamdulillah, bilang isang Muslim, magkaroon tayo ng totoong takwa, takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang maramdaman natin ang tamis ng pananampalataya. At tayo nga sa hadith, ang tamis ng pananampalataya ay yung mga taong mas higit niyang minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, higit kaninuman. At pag naramdaman na po natin ang tamis ng pananampalataya, inshallah, ay hindi na tayo tapamarin magsala ng padyan, katapang oras, hindi na tayo tatamarin magsagawa ng mga gawaing ibadah. Basta, nandito po tayo sa Islamic Center, napag-aralan natin ang 5 haligi ng Islam, alam na natin kung ano ito. Una-una ay pagsumpa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang ibang Diyos, maliban sa Kanya, pagsaksi. Si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay kanyang sugo. Pangalawa, ang salam. Pangatlo, ang pagbibigay ng sadaqah, zakat. Sa buwan nito, ang pagsasagawa ng Ramadan, pagsasagawa ng pag-ayon sa buwan ng Ramadan, pagsasagawa ng Hajj, yan po ang 5 haligi ng Islam. At ang 6 na iman, pananampalataya, 6 na paniniwala. Unang-una, paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, paniniwala sa mga anghel, paniniwala sa mga propeta, paniniwala sa mga kasulatan, paniniwala sa araw ng paghukom, na may araw ng paghukom, na lahat tayo ay haatulan sa araw ng paghukom. Kung ano man ang mabuti at masamang nagawa natin, ay hahatulan sa araw ng paghukom, at ang paniniwala sa qadar. Inshallah mga kapatid, ibayan pa natin ang ating pagsitiis. Pagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 286, na kahulugan nito sa ating bigla ay hindi nagbibigay ng pagsubok, ng pasanin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi kaya ng kanyang niligtas. At ang bawat isa ay hahatulan sa nagawa niyang mabuti at nagawa niyang masama. Ang bawat isa ay bibiyayaan sa nagawa niyang mabuti at paparusahan sa kanyang nagawang masama. At inshallah mga kapatid, hanggang dito lang po basta inshallah, sinabi ko sa inyo, tibayan niyo pa ang inyong sarili, magtiis pa, pagkat ang Allah hindi niya bibigay ng pagsubok na hindi natin kaya. Kung malalampasan natin yan, inshallah, ipagpatuloy natin ang pinakamahalaga, yung pagtatala sa padyan. Ako po, hinihintay ko na po yung padyan. Natatapos ang duty ko, 11, hinihintay ko na po padyan, nagtatala ko ng padyan bago matulog. Alhamdulillah, kasi hindi na ako natutulog ng mga 2:01. Baka hindi na ako magising. At magising ako, alas 7, sabi ng Ustad, baka isipin ako, pwede na to, kahit meron, sala ako. Pero huwag yun, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, magsala sa takdang oras. Hindi niya sinabing, patulog ka, at pag hindi ka nagising, magsala ka pagkatapos. Alhamdulillah, inshallah, yun po, pag napatatag natin ang 5 sala, sa isang araw, inshallah, naramdaman natin ang tamis ng pananampalataya, na wala na tayong iibigin, para hihigit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang propeta. Alhamdulillah, inshallah, ay may pagpapatuloy natin ang pagiging Muslim natin. Inshallah, hindi natin Allah Subhanahu wa Ta'ala na huwag tayong mamatay na hindi mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.